So yun, isang magandang araw yan sa inyong lahat. Ngayon galing kasi ako Lawa pahinga lang ako ng konti, patungo na pauwi na ako walang dawi ngayon. Hindi ko na lang pinasama din si Uwang, diretso na lang ako dito para subukan kung may dawi na ba, bago pa lang lumaki yung tubig. Sa ilang taon, mga 2 taon siguro, mula nung trinabaho yung Lawa, renovate sila, huminto, nag pull out yung kumpanya, yung kontraktor. Kaya ngayon baliktad naman, kami naman ngayon balik Lawa. Ayan, may pag-uusapan lang tayo konti guys, di ba? Sa dinami-rami ng mga nagtatanong kay Jano. Ayan sasagutin ko na yan ngayon. Yan, si Jano kasi wala na sa akin. Ilang taon kami nagsama, ilang taon kami nagbanding mula maliit pa siya. 14 years old pa lang siguro siya noon, 13 ba, ganyan. Kumbaga kasama niya din ako sa paglaki niya. Ayan. Ngayon kasi, di ba, nung una pagtapos ng COVID-19, yun, pagkatapos ng COVID-19, balik eskwela na, balik face to face na, yun. Doon na nga, high school na siya, binibigyan ko siya allowance, buwan-buwan, kada sahod, binibigyan ko siya allowance noon. Tapos ang sama niya sa amin, yan, minsan bira, Biyernes ng hapon, yan, Sabado kundi Linggo, yan. Tapos kung holiday naman, nakakasama siya. Hanggang sa dumating na punto na grade 11 na siya, nahirapan na, medyo busy na. Kaya nga kita nyo nung una na hindi na siya nakakasama hindi na namin siya nakakasama. Tapos hinahanap niya siya pagka araw ng Sabado. Tapos labandero naman siya, naglalaba siya para may masuot siya. Pagdating ng pasukan na naman, Linggo, pahinga, yan. Kaya nga sabi ko na kami lang muna. Tapos ayan na nga, sabi niya na grade 12 lalo na daw siyang mabibisi niyan. Tapos ayan, hindi na niya kayang hatiin yung oras niya sa pagsama sa amin, pag vlog, tapos sa pasok naman na sila. Pasensya na, tanghali, yan, ang ingay ng kuliglig. Nandito tayo sa gubat, yan. Sa mga nagtatanong, yan, hindi sabi niya sa akin, hindi niya kayang hatiin ang oras niya. Kaya focus muna daw siya sa pag-aaral. Tapos nung bakasyon naman, ewan ko ba bakit, ayun na siguro, yun guys. Hindi niya lang talaga nasabi sa akin kung anong hindi niya lang talaga nasabi sa akin kung ano talagang tunay na dahilan yan. Ayaw ko namang pilitin na sama ka sa amin. Pagpalagay na lang natin na hanapin pa siguro niya yung sarili niya, kung saan talaga siya nababagay ba. Dahil nung una, ayan, sa ilang taon talaga, kahit nandito pa si Jano sa harap ninyo, hindi nagsasalita. Hindi talaga yun nagsasalita. Grabe yun, sobrang hinhin.
Bihira lang magsalita sa camera yan. Hayaan ko na lang yan. Hinayaan ko lang yan. Basta makasama ko lang siya. Kaya nga mas maiging tayo na lang magkwentuhan kaysa nandito siya. Hindi naman, wala naman eh. Wala namang lalabas sa bibig nun. Kaya ganun, hahayaan natin siya guys. Dahil alam nyo na din, nagbibinata. Iba na yung ganyan. May ara, nag-aaral pa tapos nagbibinata. Kumbaga nagkahati-hati na yung panahon yun ba. Nagbibinata tapos yun, pagka vlog naman na sobrang dami na siguro iniisip mo yan. Kaya hayaan natin siya sa desisyon niya na hinto muna siya sa pagsasama sa amin. Yan. Ano? Bakit bulol na bulol yung Tagalog ko? Uy, gawa ng manok ko. Dito lang manok ko. Yan. Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na ilapit sa kanya guys. Yan. Yung mga nagtatanong dyan ha, sasagutin natin yan. Sino pang gusto magtanong? Dahil mahirapan kasi ako eh. Nitong bakasyon lang, si Jano sumama sa lolo niya para magtrabaho ng construction. Iwan ko ba kung bakit hindi din siya sumama sa amin. Yan na siguro yung sabi natin guys, na hahanapin ko muna yung sarili ko. Yan. Hindi natin mapipilit ang taong ganyan. Kaya nga bihira lang ako gumawa ng ganitong content eh. Ayaw kong gumawa ng content na ganito, yung may mga tanong ang tao tapos sinasagot ko kung anong dahilan. Ayan. Ayan. Sa dam tayo. Nandun ang dam. Tapos pauwi ako. Walang dawi. Ngayon naman, marami pa talaga akong nakikitang mga comment na nasaan na si Jano? Nasaan si Jano? Ayan. Kumbaga, direct to the point tayo ha. Kumbaga, direct to the point na lang tayo. Si Jano ay tumiwalag na. Hindi ko kayang pilitin na sumama. Nung una, nagkakwentuhan kami doon sa kanila. Nandyan no, sa Bisaya. Nandyan no. O, ganahan ka mo. Nandyan no. Mo, kuyog na mo. O, mag-vlog me. Ha? Kuyog niya ta. Say. Sabi niya, hindi kaya na ako. Sabi niya ganyan. Kumbaga sa Tagalog niyan, hindi na daw siya sasama dahil may kanyang desisyon na siya. Kumbaga hinahanap niya ba, tatrabaho lang daw siya. Siguro yan kasi ang mga tipo ng mga tao na practical sila ba. Practical ang mga ganyang tao guys. Yeah. Yan o, lumabas sa bibig ko. Ganyang mga tao guys. Mga kanyan sila, mga practical ba. Kumbaga yan, kumbaga sumama sila sa akin sa panahon malakas tayo. Malakas ba? Alam nyo yung sobrang angat, sobrang laki ng sahod, ganyan. Dito tayo mag-umpisa. Diretso naman eh, ganyan naman talaga ang punto eh. Hindi na lang tayo magpaligoy-ligoy, paano?
alam ko ang ganyang sitwasyon. Hindi na lang tayo magpaligoy-ligoy guys. Kumbaga sasagutin ko talaga kayo buo. Buo ba? Dahil nagsimula ako sa vlog. 'Di ba ako lang mag-isa? Ganyan. 'Di ba ako lang mag-isa? Nagsimula ako sa pag-vlog. Walang income, alam ko bakit ang mga tao ganyan. Diretso pagkasalita ang gagawin natin ngayon. Alam ko ang mga tao bakit lumalapit sa atin sa panahong meron, sa panahong malakas. Hindi ba? Di ba no? Ganyan. Pagdating sa panahon na humina, kailangan kong palakasin ang content. Gusto kong umangat. Gusto kong umangat ang aking channel, ang Aragosta TV. Doon naman ang punto. Doon naman ang punto na nagdesisyon na ganyan. Anong masasabi ko, 'di ba? Kumbaga, nasanay ang mga kasama ko, nasanay sila na malaki ang binibigay ko sa kanila sa buwanan. Paano namin nahati? 20% ng sahod ko binibigay ko sa kanila. Kay Jano 20%, kay Uwang 20%. Diba? Nung dumapa ang account, 3 linggong walang upload dahil sa nagkasakit ako, dapa ako. Wala. Pagkabuwan na next month na, ang sahod maliit. Siyempre, paano ko naman hatiin yung sahod? Hindi, 20%. Kumbaga, may isang pagkakataon pagkatapos nung gumaling na ako, 3 linggo akong nakadapa sa amin. Walang lakad dahil kailangan meron ako sa vlog. Saka sila sasama, saka sila lalakad para mag-vlog. Kung wala ako, walang salita. Kumbaga nasa akin yung desisyon. Nakasalalay yung lakad. Yung lakad na gagawin, yung vlog na gagawin, nakasalalay sa akin. May isa pa, nung gumaling na ako, buwan ng sahod. Nagkasahod lang kami, 10,000 lang. Lagpas 10,000, hindi nakaabot ng 11,000. 20% yan. Ilan lang. Doon na. Kumbaga, ayan, dapa na. Pagkatapos niyan, ayun. Sabi niya, hindi na niya kayang sumama. May kanyang desisyon na siya. Sabi niya sa Bisaya sabi ko na, kung gusto mong sumama dyan, sama ka. Sabi niya, di sa ko. Nakoy ako. Sa mga Bisaya dyan, translate niyo na lang yan sa Tagalog. Paano na nyo yan ita-translate? Nahirapan ako. Yan. Ano naman ang nasa isip ko? Okay. May mga tao talagang practical. Kadalasan practical, diba? Practical. Gaya din yan sa mga kumpanya. Bihira lang ang mga taong handang samahan ka hanggang sa pagdapa. Mas marami. 90% ng mga tao, uy, unahan to be.
Mundang ko kay mura nagkahinay ang kumpanya, di ba? Ganyan yan. Ako ngayon mali konti, sobrang hina ng channel, pero dahil yan sa mga lakad na yan, ilang taon din kasi wala ang lawa, ngayon balik lawa, kumbaga madudoble na yung mga content. Susubukan natin palakasin muli yung channel. Mahirap talagang maghanap ng mga tunay na kasama, mahirap humanap ng tunay na kasama. Kanya yan. Ilang tao na bang nawala sa akin mula nun, diba? Si Daryl walang problema yun, engineer kasi yun eh. Sa panahong hindi pa siya nakapasa ng board exam, nasa akin yun. Pag nung nakapasa na, syempre dadalhin ko pa ba, na engineer yun eh, board passer. Ngayon nasa Canada na. Si Robot, si Do, diba? Walang problema si Do, lulong yun eh, alam niya yung lulong, kaya pinahinto ko muna. Si Uwang nandito pa sa akin ngayon, hanggang ngayon. Pero kung sabihin niya hanap mo na siya ng trabaho, walang problema sa akin yan, okay lang naman eh. Yan. Dahil nagsimula ako sa pag-vlog na ako lang mag-isa, walang humahawak ng ano ba, camera. Nung una pa alam ko na talaga na iba yung galaw ni Jano. Iba yung galaw niya ba? Matamlay sa vlog, parang may ibang gusto. Anyan. Yan siguro. Yan, uwi na tayo, sobrang gutom na. Yan guys. Ay, kahit hindi nyo nakuha narinig yung panig ni Jano, alam kong ganyan. Mga practical na tao yung ganyan eh. Diba? Sa panahon niya na malakas tayo, malakas yung sahuran, nandyan sila ba? Nung dumapa, hirap mag-build ng trust. Yung trust ng isang tao, hirap. Alam niyo yung puntong nindota gid nila ikuyog eh. Ang ganda talaga nilang kasama, sobrang saya. Ganyan, tunay na barkada ang tratuhan. Pero once nasa vlog, mahirap. So yan siguro, salamat sa panonood.